Anong ginagawa mo dito? Muling tanong ni Jerome nang hindi pa rin makasagot si Calista. Kinalma ni Calista ang sarili at nginitian ito. Nagpapahinga lang. Masyadong matao sa loob. Hindi ako makahinga. Humakbang siya papasok upang iwanan to. Kung huli na siyang nakalabas sa damuhan ay siguradong magtatanong si Jerome kung bakit siya nandoon at mas malaki ang tsansya na maghihinala to na may iba siyang ginawa. Dahil nagpatiuna na nga siyang maglakad ay kagad siyang sinundan ni Jerome. Sandali, paano ka nakapasok? Kasama mo ba si Kuya Vinson? Biglang huminto si Calista at nagtatanong ang mga matang nilingon si Jerome. Nandito siya? Habang hinintay na makasagot si Jerome ay bigla namang nagsalita si Rex, suot niyang earpiece. See, all files are uploaded. It is now trending all over the news worldwide. Anumang segundi siguradong hanapin ng tauhan niya ang target mo. You better make a way for them to not recognize you. Paano ka nakapasok kung ganun? Nagkasabay na tanong ni Jerome habang nagsasalita si Rex. Tumango siya bilang pagtugon sa harap sa kamahinang bumulong upang marinig ni Rex ang sagot niya. Bago makatanong muli si Jerome ay biglang may nagsulputang mga kabataan na nahinuan ni Calista na kasing edad nito. Na makita to ni Jerome ay napamurat at kagad na bumalik sa loob ng hall. Nagsalubong ang kilong ni Calista dahil siya nakita. Mukhang gulo ang napasukan ng batang yun. Mabilis niyang sinundan si Jerome at iniwasan ng mga tauhan ng target na tila hinahanap kung saan ang mga amon to. Alam ni Calista na masyadong agaw pansin ang suot niyang damit, kaya kung hindi siya magpapalit ay siguradong mabilis siyang makikita ng mga ito. Sinundan niya si Jerome at naabutan niya ito sa far exit na pinapalibutan ng 5 kabataan na humahabol dito. Jerome, sa wakas wala ka nang pupuntahan. Isuko mo na sa amin ang shares mo sa hotel na ito dahil natatalo ka na sa pustahan. Itong usapang naabutan ni Calista na nagpakunot ng noo niya. Anong klaseng pustang ginawa ng mga to na pati shares ng kumpanya ginawang pambayad? Napatungo si Jerome dahil siya narinig. Hindi pwede. Hindi ko naman pagmamayari ang shares dito kung hindi sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng desisyon. Kung ganun, bakit ka pumusta kung alam mo naman palang hindi mo kayang panindigan? Tumingala si Jerome at namumulang mukha sa pagkapahiya na hinarap ang mga ito. Hindi ko nakasalanan yun. Kung hindi kayo nandaya, hindi ako matatalo. Kapag talo, talo. Huwag ka nang marami pang dahilan. Binatukan ng tila leader ng kabataan si Jerome pero hinayaan lang ito ni Calista. Bagkus kinuha niya ang phone niya at nirecord ang ginawang pananakit ng mga to. Pero nang makita niyang napuruhan na si Jerome, saka lang siya umawat. Sige, subukan mong ilapat ang kamay mo sa kanya kung ayaw mong maputol yan. Malamig ang banta na boses ni Calista. Biglang nagulat ang mga kabataan nandoon dahil sa biglang pagsalita niya. Mukhang hindi alam ng mga ito na nandun siya. Tinaas niyang hawak na phone at iwinagayway sa mga to. Sige, kung ayaw niyo makinig, humanda kayo kapag malaman ng pamilya niyo kung anong pinaggagawa niyo. Naningkit ang mga mata ng isa sa mga kabataang nakipagsagutan kay Jerome. Umalis ka dito at huwag mo kaming pakialaman. Ang 5 kabataan ay sumugod kay Calista upang hablutin ng phone na hawak pero kahit na anong gawin ng mga to, hindi makuha ng mga to ang phone sa kanya. Simple lang ang mga galaw niya dahil ayaw niya masaktan ang mga kabataan. Pero makalipas ang halos 15 minutos ay pagod ng mga to. Pero hindi pa rin nagtagumpay. Ilahad mo sa kanyang kontrata ng kasunduan niyo at buburahin kong video na to. Napakamot sa batok ang leader ng kabataan pero sa huli wala itong nagawa kundi ang ibigay kay Jerome ang kontrata na kaagad namang pinunit nito. Pagkatapos ay sabay na bumalik ang dalawa sa loob. Dahil gumagabi na ay lalo pang dumarami ang tao at kahit na mga waiter ay abala sa pag-iikot upang magdala ng mga drinks sa mga dumalot sinamantala yun ni Calista. Nang may waiter na dumaan sa tapat nila, ay pasekreto niyang pinatid ang paa nito sa kadiretso itong nadapa sa kanya at natapon ang dala nitong wine sa damit niya. Nagulat si Jerome at kagad siyang hinila pero huli ng lahat dahil basa na siya. Mag-ingat ka, pwede, sigaw nito sa waiter. No, huwag mo siyang pagalitan. Kasalanan ko dahil nakaharang ako sa daraanan niya. Maiwan na muna kita at pupunta lang ako sa banyo. Pigil ni Calista kay Jerome. Walang kasalanan ng waiter kaya hindi nito dapat yung pagalitan. Bakit ka pupunta ng banyo? Sumama ka sa akin at magpalit ka ng damit. Lihim na napangiti si Calista. Ang totoo ay may kinuhang kwarto sa hotel na ito si Uncle John at naghihintay doon ng gamit niya pero para hindi maghinala. Si Jerome ay sumama siya dito sa VIP room na nasa pinakataas na palapag ng hotel. Isang bestida na kulay itim na walang mangga sa tanggang hita ang haba ang binigay sa kanya ni Jerome. Parang sinukat yun sa kanya dahil kasyang-kasya yun sa katawan niya. Labas ang cleavage dahil may V yon na shine sa harap at dahil inalis na rin niyang makeup ay lumabas ang natural niyang ganda. Nang lumabas siya ng banyo ay halos hindi siya nakilala ni Jerome.
Bakit ka nagsuot ng pangit na damit kung mas bagay naman pala sa'yo magagandang damit? Nakatungangang tanong sa kanya ni Jerome, sinuklay ni Calista ang nagulong buhok ng kanyang mapuputing daliri at na masigurong maayos na iyon, siya kanya niyayang lumabas si Jerome. Matagal din siyang nawala sa party kaya sigurado siyang hinahanap na siya ni Patricia. Friends na ba tayo? Umangat ang isang kili na Calista at pinindot ang buton upang sumarang elevator at saka lang ito sinagot nang nasa loob na sila. Friends, nakalimutan mo na bang inagaw ko sa kapatid mo ang lalaki na gugustuhan ng kapatid mo? Nirolyo ni Jerome ang mga mata at sumandal sa padar ng elevator. Of course not. Bakit ko naman makakalimutan? Pero alam ko naman kasi hindi tunay na kasal ninyo ni Kuya Vinson, kaya walang rason para pigilan kita. Isa pang kapatid kong mahal ni Kuya. Nagmamahalan sila actually. Kung ganon, bakit hindi kapatid mong pinakasalan ni Vinson at bakit naghanap pa siya ng iba? Nagtatakang tanong ni Calista. Kung may babaeng nagugustuhan naman pala si Vinson, bakit siya pang pinili nitong pakasalan? Kung hindi lang dahil siya mga matatanda, ay walang problemang relasyon nila. Ano? Naputol lang sasabihin niya dahil tinatawagan na siya ni Patricia. Nang sagutin niya, ito rin ang galit na boses nitong bumungad sa kanya. Nasaan ka na? Bakit kanina pa kita tinatawagan? Hindi ka sumasagot. Bilisan mo na't umakyat ka dito sa top floor. Room 105. Calista rolled her eyes when Patricia cut her off again. Tinignan niya si Jerome na nakamasid lang sa kanya. Mauna ka nang bumaba dahil kailangan kong bumalik sa itaas. Nandun ang boss ko at hinahanap na ako. Okay, sige. Pero tandaan mong pinag-usapan natin. Si Kuya Vinson. Tinaas ni Calista ang kamay upang patigilin to sa pagsasalita. Sakto namang huminto ang elevator kaya lumabas na ito samantalang siya ay bumalik sa room 105. Nang makarating doon ay patamad niyang binuksan ang pinto sa pag-akalang si Patricia lang ang naroon pero laking gulat niya na makitang kaibigan ni Vinson kasama ng assistant nito na nakaupo sa sofa. Dahil narinig ang pagpasok niya ay dumiretso ang tingin ng mga ito sa kanya at madilim ang mukha na tinitigan siya ng asawa. Nang makita niyang matalim na tingin ni Vinson ay tahimik siyang napangisi. Bigla kasi niyang naalalang sinabi ni Vinson. Sinabi naman ito sa kanya na bukod sa material na bagay ay wala na itong maibibigay sa kanya. Pinapakita lang nito na ang puso nga nito'y nakatali na sa kapatid ni Jerome. Ilang segundo silang natiktigan bago nilapit ni Jerome ang tingin kay Patriciang nalilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Kung nakakamatay lang ang tingin ay kanina pa siya natamaan. Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Pabulong pero may galit na tanong nito na makitang nag-iba ang suot niya yung lalo nalisik ang mga mata nito. Bakit ganyan ang suot mo? Sinong sinusubukan mong akitin dito? Napaikot ang mata ni Calista sa narinig. Hindi niya kailangan magbihis ng maganda para lang mang-akit na lalaki. Dahil kahit nakatagong katawan niya, kayang-kaya niyang makahuli ng malaking isda para akitin. Hinila siya nito at pinaupo sa sofa kaharap ni na Vinson at mga kaibigan nito sa kabinulungan siya. Calista, umayos ka. Silang mga bigating taong ipapakilala sa akin ng Director Dave. Kung hindi mo siya kilala ay siyang ninong ko na tumulong sa akin para makapasok sa Avero Entertainment. Habang nakikinig kay Patricia ang tingin ni Calista ay pabalik-balik kay Vinson lalo na titig din ito sa kanya. Kilala niyang direktor na sinasabi ni Patricia. Sikat ito dahil marami ng pelikulang magiging blockbuster hindi lang sa ibang bansa at kahit sa international ay nakakuha ito ng mga awards. Mukhang ito rin ang gumawa ng paraan para makapasok si Patricia sa party na to at makausap si Vinson at mga kaibigan nito. Director Dave, anong pelikulang gagawin mo ngayon at para makapag-invest kami sa'yo dahil alam kong basta gawa mo ay siguradong papatok sa masa? Nakangiting tanong ni Liam, ang kaibigan ni Vinson, sa direktor na nasa tabi ni Patricia pero ang tingin ay pabalik-balik kay Calista. Mukhang napansin ni Patricia ang kinikilos ng mga ito, lalo si Vinson na halos hindi na inalis ang titig sa kanya kaya siya na lang ang naiilang. Kaya palihim siya nitong siniko. Napaismit si Calista at hinayaan ito. Kahit yun ang sinabi ni Liam, ay alam ni Calista na kahit na magtapon pa ng malaking perang mga to, sa magiging project ni Patricia hindi ang mga to manghihinayang kung sakaling malugi ang pelikula. Kaya kapag makuha ni Director Dave ang suporta ng apat ay siguradong wala tong problema sa magiging budget. Direk, siya bang bago mong talent ngayon? Nakataas ang kilay na tanong ni Arthur kay Calista. May mumunting ngisi sa labi nito tila inasar siya. Nang tingnan ito ni Calista, pinandilatan niya ito ng mata. Mukhang off day ngayon sa pagiging assistant ang loko dahil may ibang assistant na kasamang asawa niya. Hindi siya nakasagot dahil biglang tinulak pa tayo ni Direk Dave si Patricia para ipakilala sa apat. This is Patricia. Inaanak ko siya at kilala siyang artista sa panahon ngayon. Siya ang magiging lead ng bago kong pelikula. Napangiti naman si Delphine at nilapag ang baso ng alak bago magsalita.
Hindi ka lang magaling sa pagdadirect ng movie, kung hindi magaling ka rin pumili ng itsura. Lahat na nakukuha mo ay talagang nakakabighani. Mahinang napatawa si Director Dave at isa-isang pinakilalang apat na kalalakihan kay Patricia habang si Calista na natili nakaupo sa sofa. She crossed her legs, took out her phone and browsed for some messages from Thor, not bothering to look up in Vincent's direction. Dahil hanggang hita lang ang suot niyang dress ay kitang-kitang makinis at maputi niyang legs. Ramdam niyang malagkit na titig doon ni Vincent pero binaliwala niya yon. Tahimik siyang nakikinig habang isa-isang pinakilala na Director Dave, si Patricia sa posibleng maging sponsors nito. Huling ipinakilala si Vincent, saka lang nag-angat ng tingin si Calista upang tingnan si Patricia. Sa una pa lang alam na niya ng pakay ng kapatid ay ang asawa niya. Patricia, siya si Mr. Alcaraz, ang may-ari ng kumpanya na siyang may hawak sa Avero Entertainment. Siya na rin ang boss mo. Hello, Mr. Alcaraz. Yumuko si Patricia pagkatapos itong magsalita. Nang mag-angat to ng tingin ay halatang excitement sa muka. Ngunit agad din yung nawala na makitang abala sa pag-usap sina Vincent at Arthur at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hanggang makaupo si Patricia sa tabi ni Calista tila lutang pa rin ito habang nakatitig kay Vincent. Ang tanging nag-usap lang tungkol sa proyekto ay si Delphine at Director Dave. Dahil masyadong lunod si Patricia sa pag-i-imagine kay Vincent, hindi niya napansin na tapos ng pag-usap ng Director at ni Delphine. Nang bumalik sa tamang pag-iisip niya, saka lang niya napansin na lahat ng matay nakatingin kay Calista. Tumalim ang mga mata niya. Alam niya sinadya ni Calista na magbihis ng mas elegante pa sa kanya at lalo siyang naiinis. Sa isipin kahit wala itong suot na make-up ay litaw pa rin ang ganda. Hindi niya mapigilang magtanong. Bakit? May problema ba sa assistant ko? Ang malamig at matalim na tingin ni Vincent ay nalipat kay Patricia na magtanong ito. Assistant? Assistant mo siya? Nang marinig na tinanong siya ni Vincent ay lumiwanag ang mukha ni Patricia. Malawak ang ngiti na sinagot nito si Vincent. Yes, siya ang assistant ko. Malumani na may halong paglambing ang boss na sagot nito. Napaismid naman ang nakikinig na si Calista. Masyado kong halata sis. Kung wala lang siya sa harapan ni Vincent at mga kaibigan nito ay malakas niyang napagsabihan si Patricia. Kung assistant ka ng bagong talent ni Director Dave, pwede mo rin siguro kaming pagsilbihan. Nangasar na sabi ni Liam nang marinig ang sinabi ni Patricia. Alam ni Calista na inaasar lang siya nito. Pero si Delphine tahimik lang na nakatingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo Calista? Pagsilbihan mo na sila. Mataray na utos ni Patricia pero silang dalawa lang ang nakakarinig. Patamad na tumayo si Calista at inayos ang suot na damit. Saka bahagya yung hinigit pababa pero lalong lamang lumuwa ang kanyang dibdib. Dahil si Vincent ang pinakamalapit sa kanya itong una niyang pinagsilbihan pero habang nakayuko siya at sinisalina ng alak ang kupitan nito hinawakan siya nito sa kamay at bahagyang hinila saka bumulong sa kanyang tenga. Who are you trying to seduce wearing this dress? Malamig ang boses na tanong nito. Bitawan mo ko. Asik niya imbis na sagutin nito. Wala siya lugar upang makipagtalo dito. Hinila niyang braso pero hindi siya nito binitawan. At dahil pareho na lang hawak ang kupit at napalakas ang paghila ng Calista, ay napatapon ang alak sa damit na suot ni Vincent. Woman, you are really asking for punishment, ha? Malamig na sabi nito at ang mga matay malagkit na nakatingin sa kanya na anumang oras ay kaya siya nitong lakmukusin ng haliksarap ng maraming tao. Sinabi ng bitawan mo ko. Ano ba, Vincent? Gusto mo bang pagalitan ako ni Patricia dahil siya pakikipaglapit ko sa'yo? Tingnan mong nangyari sa'yo at nabasa ka na. Saway ni Calista at mabilis na kumuha ng tissue para punasan ang nabasang damit ng asawa. Tss! Binitawan siya ni Vincent at sumandal ito sa upuan habang nakasunod ang tingin sa kanya habang abala siya sa pagpunas sa damit nito. Calista! Sigaw ni Patricia na makita nitong natapunan ng wine ang damit ni Vincent. Kagad itong tumayo upang ito ang magpunas at hinila siya palayo kay Vincent. Kahit kailan talaga, napakalampa mo. Magsasalin ka lang ng alak, hindi mo pa magawa ng maayos. Bumaling to kay Vincent upang humingi ng paumanhin. Pasensya na Mr. Alcaraz. Laking probinsyang assistant ko kaya hindi siya gaano magaling sa trabaho. Huwag kayong mag-alala at siguradong paparusahan ko siya mamaya. Umangat ang isang kilay ni Vincent sa narinig na sinabi ni Patricia. Parusa? Parurusahan mo siya? Sa tingin mo'y may karapatan kang parusahan siya. Don't touch me, malamig na sabi nito ng akmang pupunasan ni Patricia ang nabasang damit ni Vincent. Biglang naging tahimik ng lahat ang ekspresyon ng mukha ng direktor ay hindi maipinta. Paano na lang kung hindi niya makuha ang apat na ito bilang sponsors dahil sa ginawa ng assistant ni Patricia. Hindi nila pwedeng salingin ni isa man lang sa kalalakihang ito kung hindi mawawalan sila ng sponsors. Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng ihanda sa ito kinindatan. Sa palitan nila ng tingin na yon ay alam na kaagad ni Patricia ang gagawin.
Kalista, lumabas ka na muna at ako nang bahala dito. Total, napakasimpleng gawain, hindi mo naman magawa. Mas mabuting ako na lang. Pagtataboy nito kay Kalista, hindi tinago ni Kalista ang ngisi sa kanyang labi nang marinig ang sinabi ni Patricia. May trabaho pa siyang dapat na tapusin at kailangan niyang tawagan si Rex. Okay, kung ganon, excuse me. Bahagya siyang yumukod bilang pagpapaalam sa lahat na nasa loob pero ang mata niya ay dumiretso. Nakita niya kung paano naningkit ang mga mata nito pero dahil nasa harapan nito si Patricia ay wala tong ginawa. Dumiretso siya sa labas at naghanap ng lugar ng tahimik para matawagan si Rex. Dumiretso siya sa railing sa pinakadulo ng koridor at sumandal doon habang nakaharap mula sa kwarto na pinanggalingan upang makita niya kung may taong papunta sa kinaroonan niya. Gabi na at ang tanging liwanag sa paligid ay mula sa liwanag ng buwan at sa malit na ilaw sa koridor pero kapag nasa malayo hindi maaninag ang itsura niya. Rex, status. May hinang tanong niya nang makonekta kay Rex ang tawag. May hina lang ang boses niya pero sigurado siya na maririnig yun sa kabila. All set and done. Nasa files ng pulisya ang lahat ng kasamaan ni Julius. Sa pagkakataong to, hinahanap na rin siya ng mga tauhan niya pero wala pang nakakita sa bangkay niya. I will inform you kapag may bagong development. Nakahinga ng maluwag si Kalista dahil siya narinig. Paano CCTV video? Sigurado ka bang hindi nakita ang mukha ko doon? Anong akala mo sa akin? Hayaan ko ba na ang muse ng CSS magkakaroon ng problema sa mga pulis? Lumawak ang pagkakangisi niya. Thanks, El Greco. By the way, may pinaimbestiga akong tao. He's a famous director at gusto kong alamin kung ano ang connection niya sa kapatid ko at madrasta. That's no biggie, see. When do you need the information? Hindi naniwala si Kalista na walang ginawang mag-ina para makapasok si Patricia sa Avero Entertainment at maging under pa ni Director Dave. Kung ano man ang kahiyang ginawa ng dalawa ay aalamin niya. ASAP, pero kapag may mission ka pa, walang problema, maghihintay ako. Tumayo ng maayos si Kalista nang may makitang bulto ng katawan na papalapit sa kanya. Nang makalapit ang bulto ng katawan sa kinaroonan niya ay sakalang niya ito nakilala. Bakit nandito ka sa madilim? The voice was clear and jolly. It was Delphine. Just chilling. Ikaw, bakit ka lumabas? Hindi ba at may babae doon na nag-entertain sa'yo? Patamad na tanong niya. Kinuha niyang phone at pinagpatuloy ang naudlot na pagbabrowse kanina tungkol sa report na pinasa ni Thor. It's boring. Diretsang sagot nito sa kamihinang napatawa. I just suddenly remembered na boss mo nga palang pinag-usapan natin. Sinabayan niyang tawa nito pero hindi yung tagos sa loob. Na, can I ask you something? Biglang sabad ni Rex na sa kabilang linya tahimik na nakikinig. Kalista ham as an answer kaya napatuloy si Rex sa gusto nitong itanong. Are you cheating on your husband? Gusto masabi ni Kalista pero wala naman siyang iniinom na tubig kaya bigla siyang napaubo. What the hell are you talking about, El Greco? She is. Tinalikuran niya si Delphine upang hindi nito marinig ang sinabi niya. Kali, ayos ka lang? Dinaluhan siya ni Delphine at akmang haplos din sa likuran pero bigla siyang humarap kaya ang kamay nito nakaangat ay dumiretso sa kanyang pisngi. Mabilis na umiwas si Kalista pero huli ng lahat dahil lumapat ng palad nito sa pisngi niya. Eksaktong tumunog ang phone niya at nakitang asawa niya ang tumatawag at kaagad niya yung sinagot at baka maging dragon pa to. Yes, matabang na tanong niya habang naglalakad sa gilid ni Delphine upang iwasan ito'y sinenyasan niya lang ang lalaki bilang paalam sa kanaglakad ng mabagal pabalik sa hotel room na pinanggalingan nila. Bumalik ka dito, kalmadong utos nito pero nakapangilabot. Nakita ba siya nitong kausap si Delphine? Bakit? Ano kailangan mo? Gusto mo ba talagang mabuko ako ng kapatid ko na mag-asawa tayo? Alam kong kailangan nating mag-pretend kapag kaharap ng pamilya mo. Pero iba ito, pamilya kong kaharap ko. Kung mga kaibigan mo lang ay walang problema. Dahil kilala naman nila kung sino ako. Why are you bringing that up again? Ang sabi ko bumalik ka rito, malamig pa rin ang boses nito sa pagkakataong ito ay may halo na yung pagmamadali at motoridad. Kaya walang nagawa si Kalista kung hindi bumalik sa loob. Nabutan niya doon ang ilang tauhan ni Vincent habang ito'y kausap ang assistant. Wala na sina Patricia at Director Dave at mukhang pinaalis na mga ito. Ano nangyayari? Bigla'y kinabahan na tanong niya. Nalaman na kaya ng mga to ang tungkol sa taong pinatay niya? Nalaman kaya ng mga to na siya ang suspect?